dumating ang balita ng pagkamatay ng aking child bride. Pero hindi ako umiyak o nag-iskandalo. Sa halip, mabilis kong binawi ang kanyang mga share. At kumuha ako ng death certificate. Dahil lang ito nabuhay akong muli. Sa nakaraang buhay ko, nag-alala si Itay na ako, bilang isang biyudo, ay maaakit sa mga babae sa labas, kaya pumili siya ng 3 child bride para sa akin. Mula sa kanila, pinili ko ang pinakamahusay, si Linyuru, para pakasalan. Ngunit 3 araw pa lang pagkatapos ng kasal, bigla siyang namatay. Dahil sa matinding kalungkutan at sa payo ng 2 natira, itinigil ko na ang ideya ng pag-aasawang muli. Ngunit sa edad na 80, bumalik ako sa province, ang lugar kung saan kami nangako sa isa't isa. At doon, nakita ko si Linyuru na 60 taon nang patay. Masaya siyang kasama si Jinghang, ang driver kong matagal nang nawawala, kasama ang kanilang mga anak at apo. Noon ko lang nalaman na niloko pala ako sa buong buhay ko. Nagdilim ang paningin ko sa galit at namatay ako dahil sa brain hemorrhage. Nang muli akong magmulat ng mata, bumalik ako sa mismong araw na dumating ang balita ng kanyang pagkamatay. Gusto kong makita ngayon kung paano mabubuhay ang isang patay na walang pangalan at pagkakakilanlan. Guyan, ang maikling buhay ni Yuro ay ginugol niya sa tabi mo. Umakyat siya sa bundok sa gitna ng ulan para lang magsagawa ng field inspection para sa iyo. Ngayong wala na siya, hindi ka dapat mag-asawang muli, kung hindi, masasaktan si Yuro. Nga pala, ang mga share ni Yuro, ilipat mo na lang sa aming 2. Tutulungan ka naming alagaan ang mga naiwan niya. Narinig ang pamilyar na boses, dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Nabuhay akong muli sa araw na nagpanggap si Linyuru na patay para makatakas kasama ang kanyang kalaguyo. Nasaan si Jinghang? Nang marinig ang tanong ko, sabay na natigilan sina Linyuksi at Linyuksuan. Kakamamatay lang ni Yuro, wala kang pakialam. At isang driver ang hinahanap mo. Ganoon na lang ba kami kawalang halaga sa puso mo? Nang makita ang galit nilang mga mukha, napangisi ako. Dahil patay na si Linyuru, bawiin agad ang lahat ng share na inilipat sa kanya. Assistant, sumama ka sa akin sa police station para ipakansela ang kanyang identity at kumuha ng death certificate. Mabilis na sumunod ang assistant, habang tulala namang naiwan sina Linyuksi at Linyuksuan. Guyan. Kakaalis lang niya, bakit ang sama mo para bawiin agad ang lahat ng sa kanya? Hindi ba dapat sa amin mapunta yon? Nang makita ang kanilang gulat na mga mata, hindi ako tumigil sa paglakad. Sa nakaraang buhay, nang mabalitaan ko ang pagkamatay ni Linyuru, umiyak ako hanggang sa himatayin at nagpasya akong manatiling tapat sa kanya habang buhay. Ang mga share niya ay inilipat ko kina Linyuksi at Linyuksuan dahil sa kanilang pahiwati. Nang makita ko si Linyuru at ang driver na si Jinghang kasama ang pamilya nila sa province, agad akong nakaramdam ng mali. Pinatingnan ko agad ang mga account at doon ko nalaman na ang 2 child bride na ito, gamit ang mga share na binigay ko, ay nagpapadala ng 5 milyon kada buwan kay Linyuru para magpakasarap siya kasama ang driver sa ibang bansa. Sa nakaraang buhay, nagpagod ako para sa iba. Ngayong buhay na ito, tamang-tama ang pagdating ng balita ng kanyang pagkamatay. Pagdating pa lang ng sasakyan sa civil registry, dumating na ang balita mula sa kumpanya. Ang 30% na share ni Linyuru ay ganap nang naibalik sa akin. Tumango ako ng may kasiyahan at inabot ang mga dokumento sa staff. Ito ang lahat ng dokumento ng yumaong asawa ko, si Linyuru. Paki-cancel ang kanyang household registration. Tiningnan ng staff ang litrato ni Linyuru nang may panghihinayang. Napakabata, nagtapos sa isang magandang unibersidad, at asawa pa ng pamilyang Gyu. Sayang naman. Pagkasabi nito, mabilis niyang in-encode ang impormasyon at kinuha ang selyo para itatak. Sa kritikal na sandali, sumugod sina Linyuksi at Linyuksuan. Huwag mong itatak. Nang makita ang pawis sa kanilang mga noo, nakaramdam ako ng kirot sa puso. Totoo, pinili ko si Linyuru bilang asawa, pero sa totoo lang, hindi ko sila pinabayaan. Maliban sa shares, lahat ng mayroon si Linyuru ay mayroon din sila. Pero mula sa simula, nagsabuatan na sila para lokohin ako, sa loob ng 60 taon. Habang nagpapadala sila ng pera kay Linyuru para alagaan si Jinghang sa ibang bansa, ako naman ay nag-invest sa kanila, umaasang magkakaroon sila ng magandang buhay. Habang tinitingnan nila ang mga litrato para maibsan ang kanilang pangungulila, ako, isang bilyonaryo, ay nagluluto para sa kanila.
Habang nagdadahilan silang may business meeting para magkita-kita, ako naman ay palihim na binibili ang mga cosmetic company na gusto nila bilang sorpresa. Trinato ko silang pamilya, pero ginawa nila akong tanga. Ngayon, panahon na para makita nila ang katotohanan, na kung wala ang pangalan ng pamilyang Gu, sila ay mga ulila lang na pinulot ko mula sa ampunan. Linyuksuan, kapag kinakausap ninyo ako, gumamit kayo ng magalang na pananalita. Napanganga si Linyuksi, puno ng galit ang kanyang mga mata. Turing namin sa iyo ay pinakamalapit na tao, bakit mo kami inuutusan sa ganyang tono? Napakunot noo rin si Linyuksuan. Guyan, anong nangyayari sa iyo ngayon? Dahil ba sa pagkamatay ni Yuro kaya ka nagkakaganyan? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Binitiwan ko ang aking karaniwang kabaitan at ibinalik ang aura ng isang tagapagmana. Kung anong ginagawa ko, kailangan ko bang ipaliwanag sa inyo? Nakita nila ito na may mukha ng hindi makapaniwala, bumaon ang kanilang mga kuko sa kanilang mga palad. Sa huli, yumuko sila. Opo, young master. Narinig lang po namin ang balita ng pagkamatay ni Lin Yuro kaya kami nagmamadalig. Wala akong interes makinig sa paliwanag, pinutol ko sila. Itatak mo na. Para malinlang ang lahat, nakakuha si Lin Yuro ng death certificate mula sa ospital. Walang nakitang mali ang staff, kaya't mabilis niyang itinatak ang selyo ayon sa utos ko. Young Master Gu, nakikiramay po ako. Ito po ang death certificate ng inyong may bahay. Kinuha ko ito nang walang pakialam at isinilid sa bag 2 hakbang pa lang ang nagagawa ko nang marinig kong nag-vibrate ng malakas ang telepono ni Linyuksi. Tiningnan niya ako nang may pag-iingat at lumayo sa isang sulok para sagutin. Kahit malayo, narinig ko pa rin ang ilang salita. Paano ko malalaman na ganoon kasama si Guyan? Kinansela na ang identity ko online, na-stuck na ako sa boarding gate at hindi makalabas ng bansa. Huwag ka munang mag-alala, mag-iisip tayo ng paraan. Alagaan mong mabuti si Jinghang, huwag mong hayaang magdusa siya. Masama ang mukha ni na Linyuksuan at Linyuksi. Pagkatapos ng tawag, naglakad sila papalapit sa akin na nakakuyom ang mga kamao. Bago pa sila makapagsalita, inunahan ko na sila. Mag-post ka ng anunsyo. Sabihin mong ako, si Guyan, ay namatayan ng asawa at naghahanap ng bagong mapapangasawa. Namula sa galit ang kanilang mga mata. Guyan, kakaalis lang ni Yuro, mag-aasawa ka na agad? Gusto mo ba siyang patayin sa galit? Maswerte ka lang na mayaman ka, pero ang ugali mo, hindi man lang maikukumpara sa driver natin. Maliban sa aming mga child bride na pinalaki mo, sa tingin mo ba may ibang babae sa labas na magpapakasal sa'yo? Pinigilan ko ang pagkasuklam sa aking puso at tiningnan ang dalawang nagwawala ng may malamig na tingin. Ang sinasabi ko ang batas. Gawin mo na agad. Nagkatinginan sina Linyuksi at Linyuksuan, puno ng paghamak ang kanilang mga mata. Kung ginagamit mo ang paraang ito para pilitin kaming pakasalan ka, pasensya na. Sa puso namin, hindi ka man lang maikukumpara sa daliri ni Jinghang. Anunsyo lang pala, di ba? Guyan, darating ang araw na iiyak ka at luluhod sa amin. Nang malaman ito ni Itay, agad niya akong pinauwi. Sinubukan nilang sumunod pero pinigilan ko sila. Ang mga bagay ng pamilyang Gu ay walang kinalaman sa inyo. Sunod-sunod na pagtanggi ang natanggap nila, kaya't umalis silang nagdadabog. Tiningnan ako ni Itay at bumuntong hininga. Guyan, mahal na mahal mo si Linyuro noon, sigurado ka na ba talagang gusto mong magsimulang muli? Nang makita niya akong tumango, kumuha siya ng isang sobre mula sa drawer. Kung desidido ka na, mayroon akong kandidato. Pumayag ako nang hindi man lang tinitingnan. Ang taong nagustuhan ni Itay ay siguradong mahusay. Siya na. Nang makita ni Itay ang mabilis kong pagsang-ayon, ngumiti ang kanyang pagod na mukha. Sinabi niyang pauwiin niya agad si Suwanwan para maging kanang kamay ko. Nang marinig ang pangalang iyon, kumabog ng malakas ang puso ko. Ang taong pinili ni Itay ay siya pala? Sabi ni Itay, may mga urgent na bagay si Suwanwan at pinakamabilis na makakabalik sa loob ng 1 linggo. Pinigilan ko ang aking pananabik at binigyan ang sarili ko ng 1 linggong pahinga sa bahay. Hindi ako pinuntahan ni na Linyuksi at Linyuksuan, hindi ko alam kung ano na naman ang kanilang binabalak. Natuwa naman ako sa katahimikan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbabalik ni Suwanwan. Papunta na sana ako sa airport nang makita ko sa gate ng villa ang aking yumaong asawa,
si Lin Yuro, na nakatayong tuwid. Ang mga mamahaling damit na binili ko para sa kanya ay napalitan na ng murang t-shirt. Mula sa kanyang dating napakagandang anyo, naging ordinaryo siyang tingnan. Sa tabi ni Lin Yuro ay ang driver na si Jing Hang na may kaawa-awang ekspresyon. Sina Lin Yuxi naman ay abala sa pag-alo sa kanila. Isang napakagandang palabas ng pagkabuhay na muli. Mukhang hindi sila nakalabas ng bansa at napilitang bumalik. Huminga ako ng malalim, humakbang pasulong, at nagsalita ng malamig. Lin Yuro, hindi ka patay. Bago pa makapagsalita si Lin Yuro, humarang na si Jing Hang sa harap niya. Young Master, pwede bang maging mas maganda ang pananalita ninyo? Asawa ninyo siya, ganyan ba ninyo siya gustong mamatay? Tinaasan ko siya ng kilay, tinitingnan ang lalaking ito na sa nakaraang buhay ay nagpakasarap sa ibang bansa gamit ang pera ng pamilyang Gu. Sino ka para magsalita sa harap ko? Natauhan si Jing Hang at yumuko. Agad namang humarang si Lin Yuro. Siya ang tagapagligtas ko. Sino ka para maging bastos sa taong nagligtas sa akin? Nagsimulang magpaliwanag sina Lin Yuxi at Lin Yuxuan. Sinabi nilang nahulog si Lin Yuro sa bangin habang nag-iinspeksyon sa bundok para sa akin. Buhay siya pero nauntog ang ulo niya sa bato at nagka-amnesia. Si Jing Hang daw ang nagkataong dumaan at nagligtas sa kanya. Ngayon, hindi na raw driver ng pamilyang Gu si Jing Hang dahil iniligtas niya ang asawa ko. Dapat daw siyang ituring na tagapagligtas ng buong pamilya. Pagkatapos nilang magsalita, inabot ni Jing Hang ang bag niya kay Lin Yuro at tiningnan ako ng may pagmamataas. Pagod na ako. Pakiusap, Young Master, bigyan mo ng kwarto itong tagapagligtas. Agad na inalalayan ni Lin Yuro si Jing Hang papasok ng bahay. Pumitik ako at agad na isinara ng butler ang malaking pinto sa harap nila. Galit na lumingon sa akin si Lin Yuro. Sabi nila, asawa kita. Kung gayon, ang tagapagligtas ko ay tagapagligtas mo rin. Bakit mo siya binabastos? Ang galing umarte. Kung hindi lang ako nabuhay muli, baka maniwala pa akong si Jing Hang ay isang kagalang-galang na bisita. Lin Yuro, asawa nga kita, pero sa pamilyang Gu, ako ang nag-iisang amo. Ihatid mo ako sa airport ngayon din utos ito. Halos mag-apoy ang mga mata ni Lin Yuro. Hinila ni Jing Hang ang damit niya at umiling. Pagkatapos ng katahimikan, ibinaba ni Lin Yuro ang kanyang pride. Siya mismo ang nagbukas ng pinto ng passenger seat. Umupo agad si Jing Hang. Paumanhin po, Young Master. Kagigising lang po ni Yuro. Ako ang nagligtas sa kanya, kaya nag-aalala ako sa kalagayan niya. Bilang Young Master, siguro naman hindi kayo magagalit, di ba? Hindi man lang ako tiningnan ni Lin Yuro. Yumuko siya para ikabit ang seatbelt ni Jing Hang, at siya na mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse. Kung sasama ka, sumakay ka na. Nang marinig ang malamig na tono ni Lin Yuro sa akin, bahagyang umiti si Jing Hang. Umisi ako at umupo sa likod. Pinagtutulungan ba nila ako? Ang hindi nila alam, papunta ako sa airport para sunduin ang bago kong asawa. Nang maisip ko si Suwanwan, napabuntong hininga ako. Sa nakaraang buhay, nagpasya akong manatiling tapat kay Lin Yuro, kaya't si Suwanwan ay hindi rin nag-asawa. Inalagaan niya ako sa buong buhay niya nang walang anumang titulo. Ngayon, sa pag-ikot ng tadhana, siya pa ang nirekomenda ni Itay sa akin. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Bigla, umalog ng malakas ang sasakyan, sinundan ng sigaw ni Lin Yuro. Pinihit niya ang manibela ng todo at sinadyang ibangga ang gilid kung saan ako nakaupo sa isang truck na nawalan ng kontrol. Naramdaman ko ang matinding sakit, pero ang unang salitang lumabas sa bibig ni Lin Yuro ay kung ayos lang ba si Jing Hang. Nasa passenger seat si Jing Hang, sa ligtas na posisyon, ano namang mangyayari sa kanya? Sinubukan kong tumawag ng tulong pero tumilapon na kung saan ang cellphone ko. Tiniis ko ang sakit at sinuri ang sitwasyon. Nakita kong naipit ang hita ko sa upuang nayupi. Napunit ang isang malaking ugat at ang dugo at buhay ko ay sabay na umaagos. Nagdidilim ang paningin ko dahil sa dami ng nawawalang dugo. Ginamit ko ang kamay ko para takpan ang sugat at umasang darating agad ang mga rescuer. Ngunit nang dumating ang rescue team, sumilip si Lin Yuro mula sa bintana ng kotse at sumigaw. Walang sugat yung nasa likod, huwag niyo siyang pansinin. Unahin niyo yung nasa passenger seat. Nanigas sa ere ang kamay kong humihingi ng tulong.
Naramdaman kong parang isang patalim na tumusok ng malalim sa puso ko ang mga salita ni Linyuru. Alam niyang nasa bingit ng kamatayan ang buhay ko, pero hindi man lang siya nag-abalang magpanggap pa. Sa passenger seat, walang tigil sa pagdaing si Jinghang na masakit daw ang katawan niya, at hinihiling sa mga pulis na sirain na ang pinto para sa kanya. Nataranta si Linyuru at napaiyak, hindi ininda ang sariling sugatang braso at niyakap ng mahigpit si Jinghang. Nang makita ang eksenang ito, umikot ang mga pulis sa likod, pilit na binasag ang bintana, at ligtas akong nailabas. Nang marinig ang galit na sigaw ni Linyuru, sumagot sila ng walang emosyon, kaya niyong sumigaw at magsalita, ibig sabihin hindi nanganganib ang buhay ninyo. Alam naming nag-aalala kayo sa kasintahan ninyo, pero hindi namin maaaring pabayaan ang isang taong malubhang nasugatan na mamatay sa likurang upuan. Lumalabas na kahit mga estranghero ay nakikita ang relasyon nila. Gaano kalaki kaya ang tiwala ko kay Linyuru sa nakaraang buhay para hindi man lang mapansin ang kahit anong mali. Nang magising akong muli, nasa ospital na ako. Nakapaligid sa aking kama sina Linyuksi at Linyuksuan, nagbubulungan. Hindi pa ito alam ng matanda. Kung malalaman niyang si Yuru ang may kasalanan sa aksidente ni Guyan, tapos na tayong lahat. Bakit ka nagmamadali? Nagdodonate pa ng dugo si Yuru para kay Jinghang, di ba? Hintayin nating magising si Guyan, at siya mismo ang magsabi sa matanda na siya ang nagmamaneho. Sa ganoong paraan, hindi lang tayo maliligtas, makakakikil pa tayo ng malaking pera sa kanila, sapat para pag-aralin si Jinghang sa ibang bansa. Masakit ang buo kong katawan, at sumasakit din ang puso ko. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Linyuru sa kwarto. Hindi pa ba siya gising? Bilisan nyo, bigyan nyo siya ng anesthesia ngayon din at ilipat ang balat sa mukha niya kay Jinghang. Gulat na gulat sina Linyuksi at Linyuksuan. Anong nangyari kay Jinghang? Bakit kailangan ng skin transplant? Nasa emergency room siya. Hindi ko nakita ang eksaktong sitwasyon, narinig ko lang siyang umiiyak na nasira daw ang balat niya at kailangan ng transplant. Kung para kay Jinghang, bilisan na natin. Ginagaya ko ang sulat kamay ni Guyan, ako na ang pipirma. Ito ang pampatulog, ipainom niyo sa kanya. Nang marinig ang kanilang mga salita, nanlamig ang buo kong katawan. Bigla kong iminulat ang aking mga mata at sinubukang pindutin ang nurse call buton sa ulunan ng kama. Pero mas mabilis si Linyuru. Mabilis siyang kumilos, pinigilan ang kamay ko habang nanggigigil ang mukha. Guyan. Pinahahalagahan ni Jinghang ang itsura niya. Kailangan mo siyang tulungan ngayon. Nang makita ito, mabilis na pinirmahan ni Linyuksi ang pangalan ko sa consent form, kinuha naman ni Linyuksuan ang gatas na maihalong pampatulog at pilit na isinubo sa akin. Guyan, bakit ngayon ka pa nagising? Hindi ba't mas magandang maging tapat na donor ka na lang para kay Jinghang? Sinubukan kong pumiglas, pero puno ng sugat ang katawan ko at nakakast, hindi ako makagalaw. Malamig ang tingin ng tatlo. Pilit nila akong pinainom ng pampatulog at tinakpan ang bibig ko para hindi ako makasigaw. Unti-unting bumigat ang ulo ko at nagsimulang lumabo ang aking kamalayan. Sa sandaling iyon, biglang sinipa ang pinto ng kwarto. Nakita ito ng tatlo at agad na humarang. Alam niyo ba na ito ang ihihirum ng young master ng pamilyang Gu, si Guyan? Ang lakas ng loob ninyong pumasok dito, ayaw niyo na bang mabuhay? Magulo ang isip ko. Pilit kong isinigaw, tulong. Nang makita ito ng bagong dating, itinulak niya ang tatlo at nagmamadaling lumapit sa kama ko. Guyan, anong nangyari sa'yo? Nang makita ni Linyuru na kilala niya ako, naningkit ang kanyang mga mata at agad na sumabat. Empleyado ka ng pamilyang Gu, di ba? Nasugatan ang asawa ko at wala sa tamang pag-iisip. Ako na ang bahala sa lahat ng bagay sa kumpanya. Nang marinig ito, puno ng galit ang mukha ni Suwanwan. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan ang tatlo. Hoy, kayo pala yung mga ulilang alaga lang niyan, ano? Isang himala na nabuhay muli ang isang patay ha? Wala kayong karapatang magsalita rito. Alice! Pagkasabi nito, pinindot ni Suwanwan ang call button. Nang makitang paparating na ang mga doktor at nurse, nagdilim ang mukha ng tatlo. Ikaw ang dapat umalis? Kung manggugulo ka sa mahalagang plano namin, kinakalaban mo ang pamilyang Gu. Umisi si Suwanwan. Binaliwala niya sila, inalalayan akong bumangon at kinurot ng mariin ang kamay ko.
Dahil sa sakit, sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas para magsalita. Suwanwan, kukunin nila ang balat sa mukha ko para i-transplant sa driver ng pamilyang Gyu. Agad na kumuyom ang mga kamao ni Suwanwan. Sinuntok niya ng malakas ang mukha ni Lin Yuru. Inalagaan kayo ng pamilyang Gyu, pero naglakas loob kayong hiyain si Guya ng ganito. Mula ngayon, babawiin ng pamilyang Gu ang lahat ng ibinigay sa inyo. Bumalik kayo sa ampunan ninyo at maging ulila ulit. Mula nang ampunin ko sina Lin Yuru, namuhay silang marangya tulad ko. Ang pinakakinatatakutan nila ay ang may umungkat sa kanilang hamak na nakaraan. Nang marinig ang masasakit na salita ni Suwanwan, agad na gumanti si Lin Yuru at sumunod din sina Lin Yuxi at Lin Yuxuan. Ngunit sa isang iglap, ang tatlong mahihinang senorita ay pinatumba lahat ni Suwanwan. Umuwol sa sakit si Lin Yuru, pero nag-aalala pa rin siya sa mukha ni Jinghang. Guyan, sa buong buhay ko, hindi ako humingi ng pabor sa'yo. Iniligtas ako ni Jinghang, dapat mo siyang tumanaw ng utang na loob para sa akin. Balat lang sa mukha mo ang hinihingi ko, hindi mo pa ba maibibigay? Dahil sa paalalang iyon, naalala rin ng dalawa si Jinghang. Guyan, buong buhay kang young master, hindi mo alam kung gaano kahirap para sa mga taong tulad namin ang umangat sa buhay. Bakit hindi ka marunong umunawa sa iba? Iligtas mo si Jinghang, isa siyang simpleng lalaki na mahalaga ang itsura. Kung magkakaroon siya ng peklat, siguradong hindi niya matatanggap. Uminom ako ng tubig mula sa kamay ni Suwanwan, pilit na nilalabanan ang antok. Malamig ang isip ko. Kasalanan ko ba na mahirap si Jinghang? Mahalaga sa kanya ang itsura, sa akin ba hindi? Noon lang nakita ni Suwanwan ang mga sugat sa katawan ko. Nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa akin. Guyan, anong nangyari sa'yo? Sila ba ang gumawa nito sa'yo? Magpahinga ka lang. Kahit itaya ko pa ang buhay ko, ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Naramdaman ko ang init mula sa palad ni Suwanwan na mula ang gilid ng aking mga mata. Sa nakaraang buhay, mayabang ako. Laging nag-aalala si Itay na magdurusa ako sa hinaharap. Para maging masaya ang buhay ko, pinapili niya ako ng ilang ulila para alagaan. Kung sakaling ayaw kong mag-asawa, mayroon pa ring mga child bride na kilala ko na ang ugali. Sina Lin Yuru ay lumaki sa tabi ko at laging gumagamit ng mga paraan para itaboy si Suwanwan. Noong bata pa ako, hindi ko pa kayang basahin ang puso ng tao. Pinutol ko ang ugnayan namin ni Suwanwan para kay Lin Yuru. Dahil sa sakit, umalis si Suwanwan papuntang ibang bansa. Ngunit nang mabalitaan niya ang pagkamatay ni Lin Yuru, agad niyang inilipat ang kumpanya pabalik at sinimulan akong ligawan. Dahil sa walang tigil na brainwashing ni Lin Yuxi at Lin Yuxuan, parang may isang dambana ng kalinisan na nakadagan sa puso ko. Kahit anong gawin ni Suwanwan, hindi ko siya tinanggap. Kaya't nanatili si Suwanwan sa tabi ko nang walang anumang titulo, buong pusong sinusuportahan ang aking karera. Masasabi kong ang tagumpay ko sa nakaraang buhay ay dahil sa kanya. At ako, itinuring ko siyang isang taong mapagsamantala, ni hindi ko man lang siya tiningnan ng maayos. Sumikip ang dibdib ko sa sakit. Tiningnan ko si Suwanwan ng may puno ng pagsisisi. Plano ko sanang sunduin ka, hindi ko inaasahan na ikaw pa pala ang hahanap sa akin. Pagkasabi nito, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Malinaw ang tingin ni Suwanwan, puno ng awa ang kanyang mga mata. Bumuntong hininga siya. Bakit ka umiiyak? Nahanap na kita, di ba? Pagkasabi niya noon, may narinig akong humahagibis na tunog. Biglang bumagsak si Suwanwan. Gulat akong napatingala. Hawak ni Lin Yuru ang isang fire extinguisher at masama akong tinititigan. Guyan, kaunting balat lang ang hinihingi ko sa'yo, hindi ang buhay mo. Ganyan ka na lang ba kabilis makipaglandian sa ibang babae sa harap ko? May asawa ka pa ba sa tingin mo? Hintayin mong mailipat ang balat mo kay Jinghang, saka tayo magtutuos. Gawin niyo na. Sa utos niya, inilipat ni Lin Yuxi at Lin Yuxuan si Suwanwan na walang malay sa gilid at sinubukang takpan ang bibig ko. Nanigas ang tingin ko, nakatingin sa batok ni Suwanwan na walang tigil sa pagdurugo. Kumakabog ng malakas ang puso ko. Lin Yuru, bakit mo to ginagawa? Lahat ng mayroon ka, galing sa akin. Bakit ka ba nabubulagan at sinasaktan ako para lang sa isang driver? Malamig ang mukha ni Lin Yuru at mas malamig pa ang kanyang boses. Sa tingin mo, isa lang siyang maliit na driver.
Pero sa tingin namin, isa siyang Diyos na dalisay at mabait, mas mabuti pa ng 1,000 beses kaysa sayo na mayabang na yaong master. Noon, ang nag-iisa kong kamag-anak, ang lola ko, ay inatake sa puso. Si Jinghang ang nagpadala ng tao para iligtas siya. Kahit gaano mo kami minamaliit na mga hamak, sa puso ko, hindi ka maikukumpara sa dalisay at mabait na si Jinghang. Nanlaki ang mga mata ko. Mahirap si Jinghang, kinuha ko lang siyang kalaro noong bata pa kami. Gusto niya ang marangyang buhay sa pamilyang Gyu. Karaniwan, kahit yayain ko siyang lumabas, tinatamad siya. Paano siya makakatulong ng tao sa kalye? Kung tama ang hula ko, ako ang nagligtas sa lola ni Lin Yuru. Ang sinasabi mo ba ay nangyari 14 na taon na ang nakalipas sa isang araw na umuulan ng nyebe sa tabi ng East Avenue? Nang marinig ang tanong ko, kumunot ang noo ni Lin Yuru. Paano mo nalaman? Gusto kong matawa. Tama nga ako. Noon, ilang taon pa lang ako, nakasakay sa kotse ng pamilyang Gu papunta sa isang salusalo kasama si Itay. Nakita ko ang mga taong nagkukumpulan. Isang bata ang nakaluhod at umiiyak sa tabi ng isang matandang babae na inatake sa puso. Dahil sa awa, inutusan ko si Itay na ipahatid sa mga bodyguard ang matanda sa ospital at binayaran ang gastos. Hindi ko na ito gaanong inisip. Pag-uwi, ikinuwento ko ito kay Jinghang na parang balita lang. Hindi ko inaasahan na aangkinin pala ni Jinghang ang papuri. At gamit ang kwentong ito, nakipagsabuatan siya kina Lin Yuru para gamitin ako. Nakakatawa. Lin Yuru, naisip mo ba kung saan kukuha ng pera ang isang hamak na driver na tulad ni Jinghang para ipagamot ang lola mo? Natigilan si Lin Yuru pero mabilis na nakabawi. Anong ibig mong sabihin? Guyan. Aagawin mo pa ang kabayanihan ni Ahang. Ikinuwento sa akin ni Ahang ang lahat ng detalye. Alam niya kung anong suot ng lola ko noong araw na iyon at alam din niya kung magkano ang ginastos sa ospital. Alam mo ba kung bakit niya natatandaan ng malinaw? Dahil ang 5,000 na iyon ay eksaktong halaga ng tanghalian mo noong araw na iyon. Mayabang ka at minamaliit kaming mga mahihirap, pinilit mo akong maging isang katawa-tawang live-in son-in-law sa pamilya mo. Wala kang alam. Pagkasabi nito, parang baliw na dumamba sa akin si Lin Yuru. Guyan. Isinuko ko na ang lahat ng dignidad ko para manatili sa pamilya mo. Pero si Ahang ang hangganan ko. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Kahit sino pa ang dumating ngayon, kailangan mong ibigay ang balat mo kay Ahang. Puno ng puot ang kanyang mga mata, tinakpan niya ng mahigpit ang bibig at ilong ko, na parang gusto niya akong patayin. Kinagat ko ng malakas ang palad ni Lin Yuru. Napasigaw siya sa sakit at bumitaw. Pero nakakast ang buo kong katawan, hindi ako makatakas. Umisi siya at muling sumugod. Guyan. Ibinigay ko sa iyo ang natitirang buhay ko, humihingi lang ako ng kaunting interes. Bakit ka ba lumalaban? Nang malapit na akong sumuko, biglang may kumalabog sa pinto. Bang! Bang! Young Master! Mga doktor po kami. Ayos lang po ba kayo? Pakibuksan po ang pinto. Nagbago ang mukha ng tatlo at mahinang nagmura. Pagkatapos magkatinginan, inilipat ni Lin Yuxi si Suwanwan sa ilalim ng kama at maingat na pinunasan ang dugo sa sahig. Pinalitan ni Lin Yuxuan si Lin Yuru sa pagtakip sa bibig ko para hindi ako makasigaw. Si Lin Yuru naman ay inayos ang kanyang damit at nagsalita ng mahinahon. Ayos lang po ang asawa ko. Magdodonate siya ng balat para kay Ahang. Pumipirma lang po siya. Sandali lang po. Tumigil ang tawag mula sa labas at pagkatapos ay nagsalita ulit ang nurse. Sino po si Jinghang? Wala po siyang anumang sugat. Bakit po kailangan ng skin transplant? Natigilan ang tatlo. Sinamantala ko ang pagkakataon para makawala at sumigaw ng buong lakas. Papatayin nila ako. Sirain niyo ang pinto. Nang marinig ang sigaw ko, muling umalingaw ang malakas na pagkalabog sa pinto. Nakatulala pa rin si Lin Yuru sa gulat na hindi naman pala nasugatan si Jinghang. Tulala siya, nakatingin lang sa sirang pinto nang hindi gumagalaw. Mabilis na lumapit sa akin ang mga medical staff. Gamit ang huling lakas ko, sinabi ko, may tao sa ilalim ng kama, kailangan niyo siyang iligtas. Nang magising akong muli, inilipat na pala ako sa ibang kwarto. Nang makitang gising na ako,
tuwang-tuwang nagsalita ang taong nagbabantay sa akin, Guyan. Ayos ka na. Lumingon ako sa pamilyar na boses at nakita ko si Suwanwan na may makapal na benda sa ulo. Mukha siyang pagod pero nagniningning ang kanyang mga mata. Namasa ang mga mata ko. Suwanwan, papakasalan mo ba ako? Hindi inaasahan ni Suwanwan na magiging direkta ako. Habang lumuluha, kumuha siya ng isang kahon mula sa kanyang bulsa. Nang tingnan ko, isa pala itong singsing. Sinabi sa akin ng matanda na gusto mo akong pakasalan. Natakot ako na baka hindi ito totoo, na isa lang itong masamang biro mo. Pero bumalik pa rin ako. Guyan, dapat ako ang unang magtanong yan, gusto mo bang makasama ako? Tumango ako habang lumuluha, hinayaan si Suwanwan na isuot ang singsing sa daliri ko. Sa unang pagkakataon sa dalawang buhay na ito, tinanggap ko ang yakap ni Suwanwan. Nang kumalma na ako, tinanong ako ni Suwanwan kung ano ang gagawin ko kina Linyuru. Doon ko lang nalaman na pagkatapos pumasok ng mga medical staff, noong araw na iyon, ginamit ni Linyuru ang pagiging asawa ko para sigawan sila, iginiit na voluntaryo kong idodonate ang balat ko, at ipinakita pa ang consent form na may pirma ko raw. Mabuti na lang at hindi gaanong maraming dugo ang nawala kay Suwanwan, pansamantala lang siyang nahimatay. Agad niyang pinigilan ang kaguluhan. Nag-alala si Suwanwan sa kalagayan ko kaya sinamahan niya ang mga medical staff sa pag-aalaga sa akin. Sa isang saglit na paglingat, nawala na ang tatlo. Hindi niya alam kung ano ang nasa isip ko kaya hindi siya kumilos ng padalus-dalos at hinintay na magising ako. Pinroseso ko ang mga impormasyon at tinanong ang kalagayan ni Jinghang. Lumalabas na walang nangyari kay Jinghang, may kaunting gasgas lang sa braso. Matagal na siyang na-discharge at tumakas kasama ng tatlo. Napayuko ako, malamig ang isip. Matagal ko nang pinatigil ang mga credit card ni Linyuru. Ang lahat ng pribilehiyo nila sa pamilyang Gu ay binawi na rin. Sanay na sila sa marangyang buhay, siguradong hindi sila aalis. Kung tama ang hula ko, siguradong nagtatago sila ngayon sa villa na binili ko para sa kanila. Pagkatapos ng ilang usapan, inabutan ako ni Suwanwan ng isang cellphone. Narinig kong nasira ang cellphone mo sa aksidente. Kumuha ako ng bagong SIM card para sa'yo. Gamitin mo muna ito. Tumango ako. Pagbukas ko pa lang, nangalay na ang kamay ko sa dami ng mensahe. Galing lahat kina Linyuru. Guyan. Ayos lang si Ahang, hindi na kailangan ang balat mo. Aalis na kami. Kung magtanong ang matanda, sabihin mo na lang na naaksidente ka dahil sa sarili mong kapabayaan. Bakit pinatigil ang mga card namin? Hindi mo ba alam na kailangan ni Ahang ng malaking pera para mag-aral sa ibang bansa? Malapit na ang deadline. Diretso na akong kukuha sa account ng pamilyang Gu. Bakit mo binawi ang mga pribilehiyo namin sa pamilyang Gu? Guyan. Sinadya mo bang putulin ang sustento namin bago umalis si Ahang? Ang liit ng utak mo. Guyan. Alam kong naiinggit ka dahil mahal namin si Ahang, pero lahat ng ito, nakuha niya dahil sa kabutihan niya. Walang dahilan para pag-initan mo siya. Ganito na lang, mag-usap tayo ng tapatan. Kung bibigyan mo si Ahang ng 20 milyon at sasagutin ang lahat ng gastos niya sa hinaharap, handa akong makasama ka habang buhay. Okay na ba iyon? Yan. 3 araw na lang ang deadline ang bayarin ni Ahang. Iniutos kong magbigay ka na ng pera ngayon din. Nang makita ito, isinara ko ang screen ng cellphone at ngumiti kay Suwanwan. Ang kasal natin ay sa loob ng 3 araw. Walang pagtutol si Suwanwan. Agad niyang pinag-asikaso ang kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan ko siyang abala, napabuntong hininga ako. Isang maling hakbang noon ang naging dahilan ng pagkasira ng buong buhay ko. Ngayong buhay na ito, sisiguraduhin kong magiging masaya kami ni Suwanwan. Sa araw ng kasal, umalis ako mula sa bahay ng pamilyang Gu. Paglabas pa lang ng bridal car, nabangga ito ng grupo ni Linyuru. Nang makita niyang ako ang nakasuot ng damit pangkasal sa loob ng kotse, nanlaki ang mga mata ni Linyuru sa hindi makapaniwala. Humarang siya sa gitna ng daan. Guyan. Anong ibig sabihin nito? Buhay pa ako, ang asawa mo. Paano ka magpapakasal sa iba? Alam naming nag-aalala kami kay Ahang kaya nagsiselos ka, pero hindi mo makokontrol ang tunay na nararamdaman. Gagamitin mo ang paraang ito para saktan kami? Ang sama mo.
Hinawakan ni Suwanwan ang kamay ko, bumaba ng kotse, at hinablot ang kwelyo ni Lin Yuru. Isa kang patay, anong isinisigaw mo dyan? Nang makita ni Jinghang si Suwanwan, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagkunwari siyang naapi. Nagkakamali po kayo. Matagal nang hindi binabayaran ng Young Master ang sahod ko bilang driver. Tinutulungan lang nila ako. Hindi lang niya ako kinakaltasan, may asawa na rin siya. Dito, nagkunwari siyang nagtakip ng bibig. Pasensya na. Siguro ikaw yung aktres na inupahan ng Young Master para lokohin ang asawa niya, no? Hindi ko dapat sinabi sa'yo to. Bakit ka nananampal? Nang makita ang pulang marka ng palad sa mukha ni Jinghang, nagalit ang grupo ni Lin Yuru. Susugod na sana sila para gumanti. Ngumiti si Suwanwan parang nakatingin sa mga tanga. Ano to, ilang araw pa lang ang nakalipas, gusto mo pang ipatransplant ang balat ng asawa ko sa'yo, ngayon naman nagsasalita ka ng masama tungkol sa kanya sa harap ko. Gusto mo na bang mamatay? Nang makita ni Jinghang na hindi umubra ang paninira niya sa akin, hindi na siya nagpanggap. Aksidente lang yon. Natakot ako noon, kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Saka, hindi naman nasugatan si Guyan, di ba? Anong karapatan ninyong ipatigil ang card ni Yuru? Sinadya niyo to. Ang sama ninyo. Bahagya akong umiti at sumunod na bumaba ng kotse. Kung kasamaan ang pag-uusapan, wala akong binatbat sa'yo na isang driver na umaangkin ng gawa ng iba at nagtago nito ng mahigit 10 taon. Pagkasabi nito, kumuha ako ng isang salansa ng mga dokumento at ibinato sa mukha ni Lin Yuru. Tiningnan lang ni Lin Yuru at ang dating galit na ekspresyon ay biglang nanigas. Pagkatapos ay nanginig ang buo niyang katawan. Guyan, ikaw pala. Agad na lumapit si Jinghang para tingnan. Nang makita niya ang mga dokumento, natigilan siya. Hindi. Yuru, ako talaga ang nagligtas sa lola mo noon. Habang nagsasalita si Jinghang, niyugyug niya ang braso ni Lin Yuru, pero itinulak siya nito ng malakas. Tumama siya sa gilid ng kalsada, nagkabutas ang ulo at walang tigil ang pag-agos ng dugo. Umuwal siya sa sakit, hinihila si Lin Yuru at sinasabing masakit. Pero hindi man lang tiningnan ni Lin Yuru si Jinghang. Nakatitig lang siya sa mga dokumento sa kanyang kamay. Iyon ang lahat ng talaan ng kabutihang ginawa ko, ang pagligtas sa kanyang lola. Hindi lang mga litrato sa loob ng kotse at mga resibo, kundi pati na rin ang sulat kamay na pasasalamat ng lola ni Lin Yuru. Mabuti na lang at may ugali ang butler sa bahay na magtago ng mga lumang bagay. Noong una, plano niyang gamitin ito para ipamalita ang kabutihan ko. Pero para sa akin, isa lang iyong maliit na bagay. Kaya't pinatago ko na lang. Hindi ko inaasahan na ito pala ang magiging ebidensya para patunayan ang aking sarili. Pagkatapos basahin ng 3 ang mga dokumento, namutla sila. Guyan, ikaw pala ang nagligtas sa lola ko noon, bakit hindi mo sinabi? Inirapan ko sila. Isang maliit na bagay lang, bakit kailangan pang ipamalita araw-araw? Pagkasabi nito, inakbayan ko si Suwanwan at akmang sasakay na ng kotse, pero biglang sumugod si Lin Yuru at niyakap ako. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Guyan, hindi ko inaasahan na ikaw pala ang gumawa ng lahat ng iyon. Mula ngayon, magiging mabuti na ako sa'yo. Hindi mo na kailangang gamitin ang ganitong paraan para saktan ako. Ipinapangako ko, hindi ko na makikita si Jinghang, mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Inalis ko ang mga kamay ni Lin Yuru nang may pandidiri. Ang ganda naman ng iniisip mo. Isa ka ng patay sa mata ng lipunan at matagal nang tapos ang kasal natin. Ako, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lin, bakit ako mananatili sa'yo? At saka, matagal ko nang alam na peke ang pagkahulog mo sa bangin. Hindi ka iniligtas ni Jinghang at hindi ka rin nagka-amnesia. Parang nakaranas ng matinding trauma si Lin Yuru. Nakatayo lang siya, hirap huminga. Plano lang yon. Hindi ko alam noon na ikaw pala ang nagligtas sa lola ko. Guyan, huwag kang magsalita ng masakit. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Nang makita ang kanyang seryosong mukha, natawa ako nang may pang-iinsulto. Nagkakamali ka. Pinakasalan kita para lang hindi lumabas ang mga share ng pamilyang Gyu. Lin Yuru, hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng kumpiyansa. Pagkasabi nito, bumalik ako sa kotse na inaalalayan ni Suwanwan. Dumaan ang kotse ng walang sagabal.
Si Lin Yuro ay walang tigil sa paghabol sa likod hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang siya. Napakasaya ng kasal. Sina Lin Yuro ay nagtangkang magpakamatay sa labas para makapasok, pero itinapon lang sila ng mga security guard sa kabilang kalsada. Masaya ang puso ko, kaya't uminom ako ng ilang baso. Pagkatapos ng kasal, nakahiga ako sa mga braso ni Suwanwan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap ko na ang tamang tao. Hindi alam ni Suwanwan ang tungkol sa pagkamatay at muling pagkabuhay ko, kaya't inakala niyang nalulungkot ako sa mga nangyari. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko at inalo ako. Sa pagkakataong ito, hinigpitan ko rin ang hawak sa kanya, hindi na binitawan. Sa buhay may asawa, si Suwanwan ay tulad pa rin ang dati. Inilipat niya ang lahat ng kanyang trabaho pabalik sa bansa at palaging nasa tabi ko. Tungkol naman kina Lin Yuro, sanay na sila sa marangyang buhay. Nang paalisin sila sa pamilyang Gyu, wala na silang mapuntahan. Ayaw nila sa mga mababang trabaho at ayaw din sa kanila ng mga magagandang trabaho. Nagtayo sila ng negosyo pero mabilis na nalugi. Dahil sa kawalan ng pag-asa, madalas silang naglalakad-lakad malapit sa bahay ng pamilyang Gyu, umaasang makumbinsi ako sa pamamagitan ng pagkakataon. Pero sa bawat pagkakataon, itinapon lang sila ng mga security guard. Hindi nagtagal, nagdala ng balita si Suwanwan tungkol kay Jinghang. Noong araw na iyon, nasugatan ang ulo ni Jinghang. Hindi na agapan kaya't naging komatos. Noong una, dahil sa takot na managot, nagbabayad pa ang tatlong magkakapatid ng ilang gastusin sa ospital. Pero nang malugi sila, hindi na nila pinansin si Jinghang. Pumunta ang mga magulang ni Jinghang at nagkataong nakita ang tatlong lasing. Nag-away sila. Sinisisi ng mga magulang ni Jinghang si Lin Yuro sa pagiging iresponsable. Si Lin Yuro naman ay sinisisi si Jinghang sa pagiging isang manloloko na sumira sa kanilang buhay. Dahil sa kalasingan, sinaksak nila ng bote ang ama ni Jinghang. Tumawag ng pulis ang ama ni Jinghang. Parehong luma at bagong kaso ang isinampa. Agad na nasentensyahan si Lin Yuro ng 5 taong pagkakakulong. Walang pera ang tatlo kaya hindi makapagbayad. Dahil sa kawalan ng pag-asa, ang ina mismo ni Jinghang ang nagtanggal ng life support niya. Ang batang lalaki na itinuring kong kapatid ay nagtapos na ang maikling buhay. Ngayong buhay na ito, hindi na niya makikita ang malawak na lavender fields. Tungkol naman kina Lin Yuxi at Lin Yuxuan, dahil hindi makahanap ng pera, ang isa ay nagnakaw at ang isa ay nagsugal. Hindi nagtagal, pareho silang nakulong, kasama ang kanilang ate na si Lin Yuro. Nang marinig ko ito, bahagya lang akong umiti. Siguro ngayon, alam na nila kung sino talaga sila. Pero huli na ang lahat. Wala nang isang batang lalaki na may mabuting puso na biglang darating para iligtas sila.